Hello, kamusta po? Magandang umaga sa inyong lahat. Ako po si June and welcome sa panibagong episode ng ating vlog. Pasensya na at ilang araw din tayong hindi nakapag-vlog dahil sobrang busy po natin sa ating munting negosyo dahil ang dami naming order. In fact, may mga oras o araw na ang tulog namin ay 2 oras lang. Matatapos kami ng 4 a.m. 2 oras na tulog, gising uli ng 6 a.m., hataw na uli. So, ganun po para matugunan yung mga orders namin sa aming food business. Okay naman. Ngayon, siguro wala nang mga gaanong order. Tapos na siguro yung mga Christmas party. Kaya ito, balik vlog na naman po tayo. Pag-uusapan po natin itong survey ng Tanjere na ginagawang tanga ang mga Pilipino. Obvious na mayroon silang kinikilingan at pinapanigan. Ay walang iba kundi si Tamba Martin Romualdez. Talagang kitang-kita natin na obvious na ginagawang tanga ang mga Pilipino. Dito po sa kanilang survey. Basahin ko lang po itong ulat ng PTV4. Siyempre, alam naman natin, hawak ito ng PCO ang nagpapatakbo dito sa PTV4 at hawak yan ng presidente at ni speaker. Alright, sa report nila, tingnan, patuloy pang tumaas ang satisfaction and trust rating ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong Disyembre, ibig sabihin year-end survey po nila ito. Alright, habang bumaba naman ang kay Vice President Sara Duterte ayon sa pinakabagong survey ng Tanjere. So, yan po ang ulat nila. Dito po sa kanilang picture, ayan, yung parang leverage nila. Pansin na pansin, no? Nasa gitna. Si Tamba, At mapapansin nyo rin, may 4 na arrow, green, pataas, no? At nag-iisa lang yung arrow na red kay Vice President, pababa. Nakita nyo kung gaano sa picture pa lang, no? Dito na sa kanilang ulat. Ito po yung top government official trust and approval rating. Okay? Trust po ito sa trust. 60.1 President. 61 naman si Cheese. 61.5. 58.2, 53, 42. So, dito pa lang sa pagkakasunod-sunod, no? Magtataka ka, nasa gitna si Martin, President una, Vice President pangalawa. Tama yan, di ba? Pero mali, mali yung arrangement. Talagang may pinapaboran, Mali arrangement, Una, President. Pangalawa, Vice President. Ang susunod dapat nito ay Senate President. Kaya nga may President doon sa kanilang title, no? President, Vice President. Ang susunod dapat niyan, Senate President. Tapos lang, ng Senate President, si Tamba na, Speaker of the House. So, pang-4 dapat siya. At si Gesmundo, Chief Justice, pang-5. Ginawang pang-5 si Cheese. Sa bagay. Waiter lang naman ng First Lady ito, di ba? Saka, dakilang tagapagtanggol siya. I'm talking about Cheese Escudero. Ikaw ay dakilang tagapagtanggol lamang ni Speaker. Dito po sa 2025 budget, di ba? Pilit mong pinagtatanggol ang 2025 budget kung saan sinabi ni Cielo Magno na this 2025 budget is the most corrupt in the Philippine history. Ang daming dagdag bawas, Unang-una nang binawasan ang Office of the Vice President. Mamaya, medyo talakayin natin yan. So, dito muna tayo sa picture, di ba? Highlight na highlight si Tamba, nasa gitna. Dapat pang-4 siya, Hindi naman siya dyan dapat sa gitna, So, dito po sa trust rating, ang pinakamataas po ay si Cheese Escudero, which is tumutugma naman sa katotohanan niya.
61.5%. Sumunod po si President Marcos Jr., 60.1%. Medyo tumutugma din. Ang pinakamalaking tanong, dito po pumangatlo na. Si Martin Romualdez, which is 58.2. No? Pangatlo na siya dito. 58.2. And then, sumunod po si VP Sara. 53.4%. No? And then Chief Justice, 42.2%. Medyo nahiya pa yung Tangerie dito. At di niya pa ginawang 65 si Tamba. Para siya talaga yung pinakamataas. No? baka next survey, siya na yung pinakamataas. Nahiya pa eh. No? Hindi niyo pa ginawang top talaga si Martin. Nahiya pa kayo. Pero magtataka ka, no? Ang taas dito ni Tamba. Dito naman po sa approval rating. Ayan yung picture. So parang wacky. Siya lang yung nakataas at talagang nasa gitna siya. Siya lang yung nakataas ang kamay. Bakit kaya ganyan? Bakit kaya ganitong picture ang sinalpak dyan ng Tangerie? Para pansin na pansin. Siya yung nasa gitna pa. No? Uulitin natin, dapat si Chis Escudero dyan sa pangatlo, ikaw sa pang-apat. Diba? So ito po, ang pinakamataas naman dito ay si Chis Escudero pa rin. 52.7. Ito po ay approval rating, no? Sumunod po, parehas na sila. Parehas na sila ni Marcos Jr. at ni Tamba. 47.9%. Alright? Sumunod, VP Sara, 45.5%. And then, 39.3% si Chief Justice. So again, medyo nahiya na naman. Ilan ba si Chis? 52.7. Dapat ginawa nyo ng 55 si Tamba. Para talagang nasa taas. Nahiya pa kayo eh. Ginagawa nyo na rin lang tanga ang mga Pilipino. Hindi nyo na sinagad. O baka next month o next survey. So, dito po, magkakaroon tayo ng comparison. Ikukumpara natin siyempre sa mga ibang survey. Kung gaano ba katotoo itong survey ng Tangerie. O kung gaano ba ginagawa nilang tangingot ang mga Pilipino. So, dito po sa bagong survey din po ito. Ito year-end survey din po ng Pulse Asia. Unahin po natin itong trust. Trust approval. Sa survey po ng Pulse Asia po ito. No? Ang nangunguna po dito, Francis Escudero. Okay lang yan. Which is 51%. Sumunod, Sara Duterte, 49%. Sumunod, President Marcos, 47%. Pinakakulelat, Tamba. Martin Romualdez, 21%. Ang layo ng difference. Sa comparison natin, kung ikukumpara mo, survey ng Tangerie, ilan ba siya? 47.9. 58. 58% ang kanyang trust. Dito po, 21%. Itong trust approval kay Tamba, pinakakulelat. Hindi na po sinasama dito yung Chief Justice. 4 na lang po ito. No? Chis Escudero, 51. Sara Duterte, 49. Pangalawa. Marcos Jr., 47. Ferdinand Romualdez, 21. Mas mataas po sa totoong survey si VP Sara doon sa dalawa. Kay Marcos Jr. at Romualdez. Di hamak na mas mataas si VP Sara kay Tamba na 21% lang, hindi pa nakakalahati sa 49% ni VP Sara.
Ganito po oh, kung sa graphics yan, parang ganyan. Hindi pa nakakalahati. Ganyan po ang lamang ni BP Sara sa totoong survey. Kanya itong Tangere survey na ito, ginagawa niyan tangengot ang mga Pilipino. So, dito naman po sa approval. Chis Escudero pa rin ang mataas, 53. BP Sara, 50. Marcos Jr., 48. Speaker Romualdez, 25. Talagang mababa siya, kulelat siya. Okay? BP Sara, 50%. Mas mataas siya kay Ferdinand Marcos Jr. at Martin Romualdez. Alright? Ganun na naman po. 50% si BP Sara, 25 si Tamba. Kalahati na naman po ang lamang. So, ganyan po. Ganyan po ang level niyan. Ganyan. Kalahati ka lang. Hindi ka nga umabot sa balikat ni BP Sara. Dito ka lang sa medyo sa bilbil. Ang ganyan ka lang, Tamba, sa totoong survey. Ang tanong natin sa Tangere, magkakano? Magkano ba ang natanggap nyong Christmas bonus? Di ba? Kabisado naman natin sa Tamba, namimigay ng ayuda yan eh. Di ba? Anyway. Ayan po ang magandang comparison. Meron pa tayong isang comparison. No? Dito po sa nakaraang presidential bets sa 2028. Ito pong Q2. August 12 po ang publish. Nangunguna po si BP Sara sa mga presidential, no? Which is dito po sa sa baba, bandang baba is 25.4%. Second po, ito po, Senator Rapi Tulfo rank second. In latest poll, 18.5%. Ganyan po ang lamang ni BP Sara. Tignan nyo po sa pinaka baba. House Speaker Romualdez at 9 pangsyam with 0.8%. Hindi pa naka 1%. Yan po, pagdating po sa totoong survey, laging nasa baba. So, ito yung magandang comparison, no? Tangere, tanungin natin. Oh, ang taas ng trust rating ni Tamba, 58.2. Bakit pagdating sa presidential poll, hindi pa siya nakaabot ng 1%? Dapat ito sumusunod to, sumasabay to eh. Kung totoo yung survey mo. Diba? So, dito po sa survey ng Pulse Asia, ang trust approval po ni Martin Romualdez is 21. So, sumasabay lang din dito sa poll ng presidential bets for 2028. Sumasabay lang din, no? Nasa kulelat siya. So, yan po yung mga comparison. Kaya, sa lahat po ng mga kalahi nating Pinoy, lalo na mga nasa abroad, kaya lang yung iba talaga walang hilig sa politics, hindi masyadong aware sa government, sa mga kaganapan, mga issues ngayon ng bayan, hindi sila masyadong, wala silang pake. Kaya pag nakakita sila sa TV, ng balita, ayun, paniniwalaan nila. Yun po ang mga posibleng madaya, gawing tanga ng mga ganitong klaseng survey. Katulad ng Tangere. Pandaraya po ang ginagawa. Sa bagay, dyan lang naman magiging mataas. Ang ranking, ang survey, dyan lang naman magiging mataas eh. Si Martin Romualdez. So, kung hindi siya gagawa niyan, talagang lagi siyang nasa kulela. Kung hindi sila ganito. Alam nyo na ibig ko sabihin. Dito po sa Senate, latest po ito. Senate poll. Senate poll. Nangunguna pa rin si Erwin Tulfo. Number 1. Si Erwin Tulfo,
na pinaglaruan ni Richard Gomez. Congressman Richard Gomez. Pinaglaruan po sa plenary sa Congress ni Richard Gomez at inexpose kung gaano kabobo itong si Erwin Tulfo. Maltakin nyo nag-speech siya, privilege speech siya. Tinanong ngayon ni Goma kung ano ba yung privilege speech mo? Are you going to amend this law? Itong provision na to, ganito. Yun sana pala ang balak niya doon sa privilege speech niya. Sabi ni Goma, na-amend na po namin itong batas na to at naipasa na namin dito sa Kongreso. Ano pa? Ang kulang na lang po ay yung tugon ng Senado. Sabi ni Erwin Tulfo, yun nga ang gusto kong gawin. Kaya ako nag-privilege speech para marinig ng Senado. Sa Congress ka nag-i-speech. Papatungkol mo sa Senado. Kasi nabutata na siya. Wala na siya, na-corner na siya. Ganyan po. Kabobo itong si Erwin Tulfo. At number 1 siya, no? Sa survey. Mag-isip-isip kayo. Pati yung kapatid niyang si Ben Tulfo. Ito po ay nakapanig sa administrasyon. Pati si Rapi Tulfo. Ang dami na nagsalita tungkol sa mga issues ng bayan sa 2025 budget. Pero si Rapi Tulfo tahimik. No? Hindi niya mabanatan ang administrasyon dahil nakasandal po si Erwin Tulfo at si Ben Tulfo. Ben Tulfo ba yun? Tama. Nakasandal sa presidente, yung kapatid niya. Kaya hindi niya mabanatan yung administrasyon, yung Malacanang, yung Congress. Hindi mabanatan ni Rapi Tulfo. So, anong silbi niya? Kumbaga, personal interest lang. Personal interest ng pamilya niya, magkakapatid. So, wala rin pala tayong maaasahan kay Rapi Tulfo. Hindi ba't iniisip lang nila yung kapakanan nilang magkakapatid? Ang daming mga anomalya, ang daming corruption, ang daming mga issues. Pero wala siyang sinasabi tungkol sa administrasyon. Wala siyang kinukundina. Tahimik dahil yung kapatid niya hindi pa nakapwesto Kailangan munang pumwesto. So yun muna iniisip. Hindi niya iniisip talaga yung taong bayan. Although kilala natin sila na tumutulong ng paisa-isa sa mga actually maraming tumatawag doon po sa anong tawag doon? Tulfo action nila. Maraming tumatawag pero marami rin nire-repair lang nila. Punta kayo sa ganito, punta kayo sa ganito. Endorsement by Tulfo. Ang sinosolve lang nila, yung mga nagba-viral for views sa kanilang vlog. Paisa-isa, pailan-ilan. Kunyari, mukha lang maraming natutulungan. Mukha lang. Kasi, nagba-viral yung video nila sa social media. Mukha lang. Pero paisa, pangilan-ngilan lang po ang natutulungan. Kaya siya nagsenador para marami siyang matulungan. Kaya lang wala siyang sinasabi ngayon sa mga anomalyang nangyayari, mga dagdag bawas sa budget. Hindi siya pinapakinabangan talaga ng taong bayan bilang senador. Ayan po ang totoo. So pag naupo itong dalawang kapatid niya, dahil may utang na loob kay President Marcos at kay Tamba, wala rin po tayong pakinabang dito. Sunod-sunuran lang din po ito. Kaya magsaliksi kayo bago kayo bumoto. Sigurado to. Hindi po kikibo ito. Kahit trilyon na po ang corruption, hindi kikibo yan.
wala tayong maaasahan dito sa mga tulpo na ito. Sumunod po si Soto, Bongo, pangatlo na po. Cayetano, Pacquiao, number 6. Lacson, Revillame, pumasok po sa 12. Top 12, si Revillame. Revilla, Binay, Lapid, Marcos. Pinakakulelat po sa top 12. Pang number 12. Nawala na po si Bato de la Rosa. Napunta po sa number 30 na. Pero okay lang yan. Okay lang po yan dahil maaga pa naman. Magkakaalaman yan sa mga 2 months or 1 month na lang election na. Doon magkakaalaman talaga yan. Dito po sa pang-apat na block, si Philip Salvador po ang pumasok kumbaga nangunguna sa mga bagong kandidato ng Duterte. Mga in-endorse ng Duterte. Sumunod po si Marcoleta, Bondoc, Rodriguez, Kibuloy. No? Medyo malayo sila. Pero hindi kalayuan ito. Si Kibuloy po aangat po ito. Dahil ang awareness niya is 92. Malaki po ang awareness niya. Maaring umangat po ito. Ang awareness ni Marcoleta talagang poor. 58 lang. Ibig sabihin marami hindi nakakakilala sa kanya. Kaya ganito. Ganon din po si Vic Rodriguez. Napakahina ng awareness niya. Okay lang yan. Halimbawa, matalo. Isipin na natin. Halimbawa, matalo. 2028, takbo lang uli. Makikilala at makikilala. Lalaki yung percentage ng awareness mo. Okay lang yan. Marami namang kilalang senador ngayon na dati namang nagtatalo. 2 beses natalo. Kagaya ni Risa Hontiveros. Pangatlong takbo niya, nanalo na siya. Kundi pa humingi kay BP Sara ng tulong sa Davao. So, yan po yung Senator Paul. Yan po yung senatorial survey. December 3 po ito. Okay. So, doon po sa 2025 budget, nako po, napakaraming dagdag bawas pala ang nangyari. Unang-una na nga, binawasan ang budget ng Office of the Vice President. Binawasan din ang DepEd. No? Pati DSWD. Kung saan kailangang maraming matugunan na mga nasalanta ng bagyo, binaha, mga lindol, kung ano-ano pa. Nang nakaraan nga, di ba, nabanggit ni President, naubos na ang pera. Tapos ngayon, binawasan pa ng 96 billion. Binawasan din ang DepEd. Maraming Department of Agriculture, binawasan. Ang dami pong binawasan. Tapos yung budget ng Congress na dating 16 billion, ginawang 33 billion. Ibig mo sabihin, binawasan nila yung ibang mga binawasan, tas isinalpak sa kanila. No? Kung saan, nasa kamay, itamba. Sa kanyang desisyon. Nasa kamay niya. Siya ang hahawak niya. Diba, doon sa AKAP, siya din ang hahawak niya. Nakasulat yan eh. Doon sa kung ano mang batas ba yun o kung ano ba yung nakasulat sa AKAP. The budget is directly goes to the office of the speaker. Nakasulat yun. Diretso yun. Yung AKAP, 26 billion o 21 billion na lang. Diretso sa kamay niya yan. Yung budget ng Congress, diretso sa kamay niya yan. Ngayon, yung budget ng DPWH na pumalo na sa 1.1 trillion na siyang pinakamataas na budget sa lahat ng departamento. Kung saan
unlawful. Ang nasa batas daw po, nasa Constitution, dapat ang edukasyon ang pinakauna. Yun dapat ang malaki dapat ang i-invest natin dito. Kaya siya dapat yung pinakauna, pinakamataas na budget, ang edukasyon. Yung Department of Education. Kaya lang na-overtake po ito ng DPWH, which is labag sa batas, labag sa Constitution. Pero bakit ginawa? No? Ayon kay Franklin Drilon, dating senador, ito daw po ay para sa pork barrel ng mga kongresista. Nakita niyo na? For impeachment. For impeachment po yan. Mamaya, siguro, gawan ko ng ibang vlog ito. Si Franklin Drilon po ang nagsabi niyan, ito pong tinaasan nila ang DPWH, na overtake nga ang DepEd. Ito po'y para sa pork barrel. Ipamumudmud po ito sa mga politiko. Tinaasan din niya yung budget ng Congress para din po yan sa pork barrel. That is Franklin Drilon said. So hanggang dito na lang po. Yan lamang po sa ngayon. Maraming salamat po. Advance Merry Christmas po sa inyong lahat. Bye! Ingat po kayo.